Sa tagumpay ng mga Greek laban sa mga Persian, umangat ang katayuan ng Athens. Pinamunuan nito ang itinatag na Delian League noong 478 BCE. Mayroong 140 kasaping polis ang liga. Nilayo ng Delian League na patatagin ang depensa ng Greece laban sa mga Persian. Sa pangunguna ng Athens, pinalaya ng liga ang ilang polis na sinakop ng mga Persian. Nakapagtatag ang Athens ng isang imperyo na binuo ng mahigit 100 polis sa Greece. Sa panahong ito, natamasa ng Athens ang kanyang ginintoang panahon sa pamumuno ng isang mahusay na general, si Pericles. Ang panahong ito, mula 461 BCE hanggang 429 BCE, ay tinawag ding panahon ni Pericles. Naging marangal at makapangyarihang polis ang Athens sa ilalim ng pamumuno niya. Pinatatag ni Pericles ang pagiging demokratiko ng Athens. Panahong ito, ang uri ng ating pamahalaan ay demokratiko na. Tataasan ko ang pasahod para sa mga kawani ng pamahalaan. Itong paraan, magiging opisyal ang mga karaniwang mamamayang Athenian. Mabuhay ka, Pericles! Papalakasin ko rin ng hukbong dagat gamit ang pondo ng Delian League. Bubuo tayo ng hukbo na may 200 sasakyang pandagat na gagamitin upang mapangalagaan ang kaligtasan ng Athens at mapaunlad ang kalakalang pandagat dito. Mabuhay ka, Pericles! Hindi lang yan, ipapagawa ko pa ang mga nasirang estruktura sa Athens at magtatatag pa ng mga bago. Magpapagawa rin tayo ng Parthenon. Parthenon? Ano po yun, mahal naming Pericles? Ang Parthenon ay isang templo para sa diyosa ng karunungan at patron ng Athens na si Athena. Ayun mga bata, ikukwento ko naman sa inyo kung ano ang mga papel na ginagampanan ng kababaihan noong gininto ang panahon ng Athens. Ang mga kababaihan noon ay hindi katulad ng kababaihan ngayon. Sila ay walang formal na edukasyon at nakatuon lamang sa mga gawaing pantahanan. Kadalasan, nasa bahay lang sila at pinapanatiling maayos at malinis ang tahanan. Sila ang tagaluto ng pagkain at tagatahi ng mga damit. Kailangan rin nilang panatilihin ang kanilang kagandahan upang maakit ang mga lalaki sa kanilang paligid at makapag-asawa. Uy, tingnan yung babaeng yan, oh. Saan? Ay, ang ganda nila. Papakas lang yung babaeng may bulaklak sa ulo. Κι δαμβροσίας μεν κράτηρ εκέκρατ. Έρμες δέλων, όλπιν θεής ονοχόησε. Kung siya'y palaring makapag-asawa, kailangan niyang pagsilbihan ang kanyang asawa at mga anak. Dapat niyang panatilihing malusog ang kanyang pangangatawan upang siya'y makapagbigay ng mga malulusog at matatalinong anak. Mas maganda kung lalaki ang magiging supling nila. Mga bata, diyan magtatapos ang ating kwentuhan. May natutunan ba kayo? Ang galing mo magturo eh! Umay! Salamat po!
dream so